Naabot na ng mga inhinyero ang kanilang huling konklusyon. Ang truck na yon ganap ng hindi na maisasalba. Total na itong write-off. Milyon-milyong reais ang nakataya. Ang kumpanya ay halos bumagsak sa bingit ng pagkalugi. Pagkatapos, may isang hindi inaasahang nangyari. Ang janitress, isang tahimik na babaeng nagtatrabaho sa likod ng eksena, ay nagsalita sa gitna ng mahalagang pulong. Magalang niyang sinabi, "Naniniwala akong maaari pa itong ayusin." Biglang nagtawanan ang buong silid. Itinutok nila ang mga kamera sa kanya, pinagtawanan siya at pinaramdam na siya'y maliit. "Nililinis mo ang sahig, hindi ka nag-aayos ng makina," sabi ng isa ng may pangmamaliit. Ngunit nang tingnan niya ang bawat isa sa mata at kalmadong humiling ng 3 oras lamang, biglang natahimik ang buong silid. Kaibigan ko, siguraduhing mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi ng kwentong ito. At magkomento ng pangalan ng lungsod kung saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung saan ka nakikijoin sa akin. Sa Londrina, isang masiglang lungsod sa puso ng Hilagang Paraná, may isang kumpanya na nagbibigay buhay sa ritmo ng Brazil. Hindi ito basta logistics firm lamang, isa itong gumagalaw na imperyo. Ang Logistics Paraná ay may 87 makapangyarihang truck, palaging nasa kalsada araw at gabi. Hindi lang sila nagdadala ng kargamento, nagdadala sila ng oportunidad. Ikinokonekta nila ang mga pabrika sa kanilang mga layunin at ang mga tao sa kanilang mga pangarap. Taunang kita, 42 milyong reais, kahanga-hanga? Oo, ngunit ang mga numero ay bahagi lamang ng kwento. Kilalanin si Manuel Ferrer. Siya ay 52 taong gulang. Ang kanyang buhok ay kulay abo at maayos na nakasuklay pa atras. Ang malalaking kamay niya ay may bakas pa rin ng kalyo ng isang lalaking minsang nagmamaneho ng sariling truck. 28 taon na ang nakaraan, nagsimula siya sa iisang lumang sasakyan. Lahat ng mayroon siya ngayon ay bunga ng matinding pagsisikap. Bawat tagumpay ay pinaghirapan sa pamamagitan ng determinasyon at walang humpay na dedikasyon. Ngunit ang tagumpay ay madalas may kapalit, isang presyong hindi kayang bayaran ng pera lamang. 4 na taon na ang nakaraan, tuluyang nagbago ang mundo ni Manuel. Ang kanyang asawa si Marisa ay inatake sa stroke. Nagsimula ito tulad ng karaniwang araw, isang simpleng sakit ng ulo. Sa loob ng 6 na oras, wala na siya. Napakalalim ng lungkot. Hindi alam ni Manuel paano harapin ang kawalan, kaya ibinaon niya ang sarili sa trabaho. 14 na oras sa isang araw, pagkatapos 16, minsan 18. Iniwasan niya ang bahay, puno ito ng alaala, masyadong masakit manatili. Ngunit sa pagtakbo niya mula sa sakit, iniwan din niya ang taong higit na nangangailangan sa kanya. Ang kanyang 24 na anyos na anak na babae, si Monica. Hindi siya mapatawad ng anak dahil lagi siyang wala. Hindi naroon kapag kailangan niya ng yakap, kapag kailangan niya ang kanyang ama. Unti-unting nabasag ang kanilang relasyon hanggang tuluyan itong gumuho. Ngayon, halos hindi na niya sinasagot ang mga tawag ni Manuel. Si Manuel, ang lalaking nagtayo ng imperyo ng transportasyon, ay nawala ang daan patungo sa puso ng sariling anak. At ang sakit na iyon ay nagpabigat sa kanyang puso. Nagsimula niyang tingnan ng mga tao batay lamang sa kita, diploma at titulo. Para sa kanya, ang halaga ng tao ay parang bagay na pwedeng ipaskil sa dingding. Ngunit ang kwento ngayon ay hindi talaga tungkol kay Manuel. Hindi pa. Ito ay tungkol sa isang taong hindi pinansin ng lahat. Isang babaeng naging invisible sa mundong obsessed sa status at titulo. Si Ana Laura Ocampo ay 26 na taong gulang. Sa loob ng 3 buwan, nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa Logistics Paraná.
Ang kanyang buwanang sahod, 1,800 reais. Nililinis niya ang banyo, nagmumop ng sahig, nagtatapon ng basura. Kapag naglalakad siya sa mga hallway, suot ang kupas na asul na uniforme habang itinutulak ang cleaning cart, halos hindi siya napapansin ng mga executive. Para siyang bahagi lang ng background. Nakakalimutan, binabaliwala. Ngunit ang mga tunay na nagmamasid sa kanya ay maaaring may mapansin na kakaiba. Isang bagay na hindi akma sa kanyang trabaho. Naglalakad si Ana Laura na may layunin. Tuwid ang kanyang tindig, parang militar. Mataas ang baba, matatag ang balikat, bawat galaw ay mabilis at eksakto. Ang mahaba niyang itim na buhok ay mahigpit na nakatali. Hindi para sa ganda, kundi para sa praktikalidad. At ang kanyang mga kamay ay isang kwento. Magaspang, may peklat mula sa lumang paso. May bahid ng grasa na hindi matanggal kahit gaano pa katapang ang sabon. Hindi ito kamay na ginawa para sa mop. Ito ay kamay na minsang gumawa ng himala. Mga kamay na nag-ayos ng bagay na akala ng iba ay imposible nang ayusin. Hindi kailanman para sa paglilinis ng sahig si Ana Laura. Sa loob ng 5 taon, nagsilbi siya sa Brazilian Army at hindi basta role lamang. Isa siyang specialist sergeant sa 5 Combat Engineering Battalion sa Curitiba. Habang ang ibang babae ay kumukuha ng degree, siya ay nakalubog sa military equipment. Nakabaon ang kamay sa makina, armored trucks at komplikadong machinery. Naging eksperto siya sa diesel mechanics, high-pressure hydraulics at failure diagnostics. Nag-aral siya ng maraming technical courses, nakakuha ng medalya. Nagmisyon pa siya sa Amazon, inaayos ang makina sa gitna ng kawalan. Walang piyesa, walang tools, tanging utak at kasanayan lamang. Ngunit biglang huminto ang kanyang military journey. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Domingo, 19 na taong gulang, ay na-diagnose ng severe autism. Ang kanyang mga magulang, Tony at Lourdes, nasa huling 60 na ay hindi na kayang alagaan siya. Ang gamutan ay nagkakahalaga ng 4,500 reais bawat buwan. May kailangang magsakripisyo at si Ana Laura ang tumayo. Iniuna niya ang pamilya, isinabit niya ang uniforme at bumalik sa civilian life. Nagpadala siya ng 47 resume, 47 sa mga workshop, transport companies, truck repair businesses. Matatag ang kanyang karanasan, military precision at technical expertise at gayon paman. Walang sumagot, walang interview, walang tawag pabalik. Wala, dahil hindi alam ng civilian world paano tanggapin ang tulad niya. Isang batang babae, ex-military, sa mundong lalaki ang nangingibabaw. Masyado siyang kakaiba, hindi siya kasya sa molde. Habang tumataas ang bayarin at nanganganib ang therapy ng kanyang kapatid, tinanggap niya ang tanging trabahong available, tagalinis sa logistics Paraná. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Kailangan niyang maglagay ng pagkain sa mesa. Umaasa ang pamilya sa kanya, kaya nilunok niya ang pride. Isinuot ang uniforme. Hinawakan ng walis na parang rifle. Para kay Ana Laura, ito ay digmaan. Isang digmaan para mabuhay. Pagkatapos dumating ang Martes na nagbago ng lahat at naroon din si Claudio Santos, 51 taong gulang. Isang veteranong profesional, tulad ng iba, mataas ang karanasan, respetado at may malinis na akademikong record. Kasama rin sa silid sina Gabriel, ang operations manager, Rolando Ocampo at Ernesto Pires, 2 minority investors na nagbanta ng bawiin ang kanilang pondo kung hindi maayos agad ang krisis. Mabigat ang tensyon sa opisina, parang nakakasakal. Nagbabanggaan ng mga boses sa paghahanap ng solusyon na tila wala naman. Lahat ay naghahanap ng numero na kayang gumawa ng himala. May takot sa silid, ngunit nakatago ito sa maskara ng profesionalismo. Doon pumasok si Ana Laura, itinutulak ang kanyang cleaning cart papasok sa silid. Suot niya ang karaniwang asul na uniforme, may dilaw na guwantes sa kamay.
Isang timba na puno ng panlinis. Normal lang ang kanyang trabaho, linisin at isanitize ang meeting room. Saglit lamang tumigil ang usapan, sapat para mapansin siya bilang isang abalang bahagi ng background. Pagkatapos, nagpatuloy ulit ang mabigat at maingay na diskusyon. Hindi nagsalita si Ana Laura. Tahimik niyang pinunasan ng whiteboard, itinapon ng basura, nilinis ang mesa. Ngunit habang ginagawa niya yon, nakikinig siya. Bawat technical term, bawat paliwanag tungkol sa makina, hindi lang ingay para sa kanya. Naiintindihan niya ang bawat salita at unti-unti nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nalilito, hindi siya nagdududa, tahimik siyang hindi sumasang-ayon. Nakatayo si Mauricio Navarro sa harap ng mga investor. Ipinapaliwanag ang diagnosis na parang propesor sa lecture hall. Kumakaway siya habang nagsasalita, gumagamit ng komplikadong termino na hindi naiintindihan ng mga negosyante. Ngunit alam nila kung ano ang ibig sabihin ng pagkalugi. "Mga Ginoo," sabi niya habang inaayos ang kanyang salaming may gintong frame, "ang hydraulic system ng truck na ito ay tumatakbo sa 350 bar ng pressure. Kung ikukumpara, iyon ay halos 350 beses na mas mataas kaysa normal na presyon ng hangin. Ito ay napakalakas na puwersa na nangangailangan ng absolutong precision sa bawat bahagi." Nagpatuloy siya, "Ang chemical contamination ay sumira sa sealing rings sa loob ng valves. Pinakristal ang ESOVG 46 na hydraulic fluid at pinahina ang structural integrity ng telescopic cylinders." Dahan-dahang tumango ang mga investor, kunwari naiintindihan. Ngunit si Manuel, nakasubsob sa upuan, ay wala sa sarili. Tahimik siyang nagkakalkula sa isip. Ilang manggagawa ang kailangan niyang tanggalin kung makakansela ang mga kontrata. Hindi pa tapos si Mauricio. "Ito ay isang bihirang kaso ng total system failure," sabi niya. 32 taon na ako sa larangang ito. Marami na akong nakita, pero wala pang ganito. Kahit sa mismong Scania facility sa Sweden, hindi pa ako nakakita ng truck na nakaligtas sa ganitong pinsala. Tapos na ito, wala nang solusyon. Ang pag-scrap nito ang tanging option na may saysay sa pera. Si Ana Laura nakatayo pa rin sa likod, tumigil sa paglilinis. Nanigas ang kanyang galaw, tinitigan niya ang whiteboard, hinahayaan pumasok ang bawat salita. Alam niya ang ganitong failure. Nakita na niya ito noon at mas mahalaga, naayos na niya ito noon. Biglang lumabas ang mga salita sa bibig niya bago pa niya mapigilan. "Sa lahat po ng respeto, sir, hindi pa po beyond repair ang truck na ito. Pwede pa itong ayusin." Ang katahimikang sumunod ay nakadurog. Maririnig mo ang ugong ng air conditioner. Lahat sa silid ay tumingin sa kanya, ngunit hindi sila curious. Iritado sila, parang isang janitor ang biglang sumingit sa board meeting gamit ang pantasya. Dahan-dahang itinaas ni Manuel ang ulo. Nakapako ang tingin niya sa kanya. Malamig at matalim ang boses niya. "Ano ang sinabi mo?" Tumayo si Ana Laura, mabilis ang tibok ng puso. "Sir, naniniwala po ako." Pinutol siya ni Manuel. "Ikaw ang tagalinis, nagmumop ka ng sahig, hindi nagdi-diagnose ng makina. Huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Sino ka ba para sumingit sa meeting ng mga eksperto?" Napangisi si Mauricio Navarro. Tumupi ang kanyang mga braso at tinitigan si Ana Laura na parang batang nagsasabing kaya niyang ayusin ang eroplano. "Dalaga," panunuyan niya. "Kami ay mga engineer. Sama-sama, mahigit 70 taon ang mechanical experience namin. Nagtapos ako sa Federal University of Paraná. Nag-specialize ako sa hydraulics sa Polytechnic School of Sao Paulo. Nagtrabaho ako sa Europa, Amerika, Asia. At sa tingin mo, mas naiintindihan mo ang 350 bar hydraulic systems kaysa sa amin." Uminit ang mukha ni Ana Laura pero hindi siya umatras. "Sir,
Nagsilbi po ako sa Brazilian Army sa loob ng 5 taon. Isa po akong mechanical specialist. Nagtrabaho ako sa armored vehicles. Nakita ko na po ang ganitong problema dati at sapat na. Hinampas ni Manuel ang mesa. Napatalo ng lahat sa lakas ng tunog. Walang nagtanong sa'yo. Kung napakagaling mong mekaniko, bakit janitor ka? Iyon pa lang. Malinaw na ang sagot tungkol sa skills mo, hindi ba? Napuno ng mapait na tawanan ng silid. Si Rolando Ocampo, ang matandang investor na may bilugang tiyan, ay sarcastic na nagdagdag. Anong susunod? Ang coffee girl pala ay secret aerospace engineer. Lumakas ang tawanan. Bawat tawa ay parang sampal sa mukha ni Ana Laura. Hinugot ni Ignacio Hernandez, ang pangalawang engineer, ang kanyang cellphone. Kailangan kong i-record ito, ngisin niya. Kapag pumalpak ito, ipapakita namin ito bilang halimbawa ng delusional arrogance. Isang tunay na leksyon sa pag-alam ng iyong lugar. Pinuksan niya ang kamera. Tinitigan siya ni Ana Laura, gulat pero hindi umiwas. Sa wakas nagsalita si Gabriel, ang operations manager. Guys, baka dapat pakinggan natin siya. Wala namang mawawala kung makikinig. Pero agad siyang pinatahimik ni Manuel. Joao, kung gusto mong manatili sa trabaho mo, manahimik ka. Hayaan mong magsalita ang mga eksperto. Yumuko si Joao na patahimik. Nakatayo si Ana Laura, ganap na nag-iisa. Isang babae laban sa 7 makapangyarihang lalaki. Lahat sila'y tinatrato siyang parang hindi siya kabilang, parang wala siyang halaga. Lumapit si Manuel sa kanya, nakatindig sa buong tangkad. Matangkad, malapad, nakakatakot. Alam mo ba kung magkano ang binayad ko sa mga engineer na ito? 45,000 reais. At sa tingin mo maaari mong kontrahin ang report nila gamit ang mop mo at guantes? Lumapit din si Mauricio, tumayo sa tabi ni Manuel na parang pader ng autoridad. Wala kang utak para maintindihan ito, babae. Malupit niyang sabi. Ipinanganak ka para maglinis, hindi para mag-isip. Binigyan ng Diyos ang bawat isa ng lugar. Tanggapin mo ang iyo, maging kontento. Bawat salita ay parang kutsilyo. Nararamdaman ni Ana Laura ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit, dahil sa kahihiyan, dahil sa pagtrato sa kanya na parang wala siyang halaga. Ibinaba niya ang ulo, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinawakan ng cleaning cart. Naglakad siya papunta sa pinto. Kaunti na lang, maaari na siyang umalis, bumalik sa routine, magpanggap na hindi ito nangyari. Ngunit nang makarating siya sa pinto, may isang bagay sa loob niya ang tuluyang pumutok. Hindi iyon pagsuko. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Ito ang tunog sa loob ng isang desisyong ginawa na, isang punto na wala nang balikan, ang tahimik na tapang ng taong wala nang natitirang mawawala. Huminto si Ana Laura, huminga siya ng dahan-dahan, matatag. Binitiwan ng kamay niya ang hawakan ng pinto at lumingon siya. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap nila ay hindi na ang cleaning lady. Siya ang sergeant na namuno sa operasyon sa kailaliman ng Amazon, ang mekanikong nag-ayos ng mga makinang pandigma sa gitna ng putukan. Isang babaeng humarap sa panganib ng walang pag-atras at hindi matatakot sa mga lalaking nakasuit na may diploma sa dingding. Hindi ito chemical contamination, sabi niya, kalmado at malinaw. Nagbago ang kanyang boses. Hindi na ito nag-aalinlangan. Ito ay nakatutok, matalim, may autoridad. Ito ay selective crystallization ng hydraulic fluid, sanhi ng matagal na exposure sa temperaturang lampas 70 degrees Celsius habang nasa transport. Hindi lang natahimik ang silid, parang nagyelo ito. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi panunuya. Ito ay pagkabigla. Nagpatuloy si Ana Laura, lumalakas ang kumpiyansa sa bawat salita. Hindi corroded ang ceiling rings, namamaga sila. Iyan ay dahil sa residual solvent absorption na nagdudulot ng mechanical jamming, hindi chemical degradation. Hindi kailangang palitan ang buong system. Ang kailangan nito ay reverse thermal flush. Pagkatapos palitan ang nitrile ceiling rings ng Viton. Mas matibay laban sa chemical exposure.
ireprogram ang hydraulic pump para mabawasan ang pressure spikes at gumamit ng ISOVG 68 synthetic fluid sa halip na standard VG 46 para sa mas magandang thermal stability. Tumingin siya diretso kay Manuel. Ito ay magbabalik ng 78% ng functionality ng truck. Ang gastos, mas mababa sa 180,000 Brazilian real at matatapos sa loob ng 72 oras. Namumutla si Mauricio Navarro. Hindi ito mga salitang basta mahuhulaan. Hindi lang technical pang-expert ito. Sinubukan niyang sumagot pero mahina at defensive ang boses niya. Kalokohan ito. Ang reverse thermal flushing ay hindi opisyal na procedure ng Scania. Saan mo natutunan yan? DIY video sa YouTube. Hindi kumurap si Ana Laura. Hindi po, sir. Natutunan ko ito noong Operation Amazon, ika-4, noong Agosto 2023. Dalawang Guarani 6 armored vehicles ang nagkaroon ng parehong problema matapos tumawid sa kontaminadong ilog malapit sa Alta Floresta, Mato Grosso. Nag-lock ang hydraulic systems, nabuo ang crystals mula sa exposure sa mercury at solvents na itinapon ng illegal miners. Wala kaming workshop, wala ring replacement parts. Nag-improvise kami ng thermal flush, pinainit ang fluid hanggang 110 degree. Pagkatapos, pinalamig agad gamit ang malamig na tubig ilog. Bumalik online ang mga turret sa loob ng 68 oras at nag-perform ng perpekto sa loob ng mahigit 1 taon. Huminto siya sandali, hinayaan muling bumigat ang katahimikan. At kung kinakailangan, maaari kong ibigay ang signed technical reports mula kay Colonel Marcelo Ramos, ang mission commander. Hihiling ako ng verified copy mula sa Amazon Military Command. Tahimik na nakaupo si Manuel. May nababasag sa loob niya, hindi paniniwala kundi pagdududa sa sarili niyang paghuhusga, sa mga engineer na pinagkatiwalaan niya, sa lahat ng akala niyang alam niya. Sa wakas, nagsalita siya, mas mahina na ang boses. Kung ganun ka kagaling, bakit janitor ka dito? Mas masakit ang tanong na yon kaysa sa mga insulto kanina. Dahil totoo iyon. At ipinakita nito kung gaano kalupit at hindi patas ang mundo. Huminga ng malalim si Ana Laura. Dahan-dahan ang sagot niya ngunit puno ng lakas. Dahil ang kapatid ko, si Domingo, ay 19 at may severe autism. Kailangan niya ng araw-araw na treatment, 4,500 reais bawat buwan. Matatanda na ang mga magulang ko. Ang tatay ko ay may advanced arthritis. Hindi na siya makapagtrabaho. Ang nanay ko ay may 2 herniated discs at halos hindi na makatayo ng matagal. Umalis ako sa army. 4 na buwan na ang nakalipas para tumulong. Kailangan ko ng trabaho, agad. Hindi ako pwedeng maghintay ng hiring process. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho kahit 1 linggo. Hindi pwedeng mawalan ng therapy si Domingo kahit sandali. Mabilis siyang bumabalik sa dati. Bahagyang nanginig ang boses niya ngunit nagpatuloy siya. Nagpadala ako ng 47 resume sa mga workshop at logistics firms. Wala ni isa ang tumawag pabalik. Kahit interview, wala. Kapag nakita ng employer ang isang 26 na anyos na ex-military na babae, hindi nila nakikita ang skills. Nakikita nila ang taong hindi kasya sa molde nila. Tumingin siya sa paligid ng silid, matatag ang mga mata, tumatangging lumiit. Ito lang ang trabahong nakuha ko, maglinis ng banyo. At tinanggap ko ito hindi dahil sa hiya, kundi dahil umaasa ang pamilya ko sa akin. Kailangan kong magbayad ng renta, bumili ng gamot ni Domingo. Kaya sinuot ko ang uniforme. At ginawa ko ang trabahong ito nang may parehong ingat at dedikasyon na dala ko sa pag-aayos ng mga tangke sa field. Dahil ang competence ay hindi galing sa titulo o suit, galing ito sa kung sino ka, hindi sa suot mo. Ang katahimikan ngayon ay puno ng kahihiyan. Si Rolando Ocampo, ang pinakamalakas, tumawa, ay umiwas bigla sa tingin niya.
Si Ernesto Pires ay nakatitig sa sariling kamay. Si Gabriel, ang tahimik na manager, ay may luha sa mata. Nanikip ang dibdib ni Manuel, isang sakit na hindi niya maipangalan. Tumingin siya muli kay Ana Laura at sa unang pagkakataon, tunay niya siyang nakita, hindi janitor, hindi background figure, kundi isang babaeng may pambihirang kakayahan, lakas at dignidad. At naisip niya, halos itinapon niya siya. Ngunit si Manuel ay isang businessman at ang businessman ay nagbibilang. Kung tama siya, makakatipid siya ng 670,000 Brazilian real at maililigtas ang kontratang 4 na milyong Brazilian real. Kung mali siya, 3 araw lang ang mawawala. At sa totoo lang, mukhang hopeless na rin naman ang sitwasyon. Tumupi siya ng braso. Sige, sabi niya, matatag pa rin, ngunit hindi na malupit. May 3 oras ka para ipakita sa akin ang isang kapaki-pakinabang sa truck na iyon. Kung hindi mo kaya, tanggal ka. Hindi lang dahil sinuway mo ang chain of command, kundi dahil sinayang mo ang oras namin at sisiguraduhin kong ma-blacklist ka sa lahat ng transport company sa rehiyon. Naiintindihan mo ba? Dahan-dahang tumango si Ana Laura. Alam niya ang ibig sabihin nito, nakataya ang buong buhay niya. Opo sir, sagot niya, kalmado ngunit determinado. Naiintindihan ko. Ngumisi si Mauricio Navarro. Masaya akong panoorin ito. 3 dekada ng experience laban sa cleaning lady na may jungle stories. Nakakaaliw ito. Itinaas ulit ni Ignacio Hernandez ang cellphone. Patuloy pa rin ang recording. Ituturo ng video na ito kung ano ang nangyayari kapag hindi alam ng tao ang kanyang lugar. Malamig ang ngiti niya, isang leksyon sa humility. Tiningnan ni Ana Laura ang bawat isa sa kanila. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng boses, ngunit mabigat ang bigat ng kanyang mga salita. Kung ganoon, pumunta tayo sa yard at ngayon matututunan ninyo na ang pagmamaliit sa tao ang pinakamahal na pagkakamali na maaari ninyong gawin. At nagsimulang bumaba ang grupo patungo sa maintenance yard. Isang kakaibang halo ng pagdududa, pride at matinding pressure. 3 engineer na nakasuit, 2 investor na nakapolished shoes, isang nerbyosong manager, isang hardened businessman, at isang babae sa kupas na asul na uniforme, dala ang bigat ng pagpapatunay na mali silang lahat. Sa dulo ng lote nakatayo ang Scania R500, tahimik, hindi gumagalaw. Mabigat parang natalong hayop, 8 axles, 30,000-liter chemical tank, pulang-puting pintura, isang simbolo ng lakas na ngayon ay naging katahimikan. Para sa iba, mukha itong bangkay. Ngunit para kay Ana Laura, mukha itong pangalawang pagkakataon. Sa paligid nila abala ang yard, gumagalaw ang lahat. Ang mga mekaniko ay nasa normal nilang routine, nagtatrabaho sa ibang sasakyan. Ngunit habang papalapit ang grupo sa sirang Scania, isa-isa humina ang ingay. Lumingon ang mga ulo. Ibina ang mga tools! Narinig na ng lahat ang chismis. Ang cleaning lady ay hinamon ang mga engineer. Sinabi niyang kaya niyang ayusin ang truck na tinawag nilang imposible ng maisalba. Dahan-dahang lumapit si Ana Laura sa sasakyan, halos parang may paggalang. Ipinatong niya ang kamay sa metal na gilid ng truck na parang binabati ang isang sugatang hayop. Hinaplos ng mga daliri niya ang mga dents at gasgas. Bawat marka ay kwento ng mahahabang biyahe, mabibigat na kalsada at mabigat na kargamento. Pagkatapos, matangkad at kalmado siyang tumayo at nagsalita, hindi nag-aalinlangan, kundi may malinaw na tono ng isang profesional. Kailangan ko ang Rex Hot Hydraulic Diagnostic Kit, sabi niya. Isang laser temperature reader, metric Allen keys, sizes 4 hanggang 11, at kung meron, isang industrial forced air heater na may adjustable temperature control. Diretso ang boses niya, kumpiyansa. Walang kahit isang o
o pag-aalinlangan. Hindi siya tumingin sa manual. Hindi niya kailangan. Lumapit si Tony Castillo, ang maintenance supervisor, matanda na, may bahid ng grasa at may 30 taon ng karanasan sa trucking. Palagi niyang kilala si Ana Laura bilang tahimik na babaeng naglilinis ng sahig. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtayo niya sa tabi ng truck. Sa paraan ng pagsasalita niya. Napatingin siya ng mabuti. Nasa amin lahat ng hiniling mo, Diyos, sabi niya. Dadalin ko agad. Habang umaalis si Tony, umakyat si Ana Laura sa cab. Hindi niya sinubukang paandarin ng makina. Binuksan lang niya ang ignition para tingnan ang electronics. Lahat ay umilaw ng tama. Buhay ang dashboard. Kumikislap ang warning lights sa tamang pagkakasunod. Maayos ang engine. Ang problema, gaya ng sinabi niya, ay purong hydraulic. Pinatay niya ito bumaba at nagpatuloy sa trabaho. Sa gilid ngumisi si Mauricio Navarro at pabulong na malakas kay Ignacio Hernandez, sinisigurong maririnig ni Ana Laura. Marunong siyang humingi ng magagarang tools. Siguro natutunan niya sa YouTube. Tingnan natin kung marunong talaga siyang gumamit. Maya-maya, bumalik si Tony. Itinutulak ang isang professional-grade toolbox, ang laser thermometer, dilaw at itim, at isang malaking orange forced air heater na hugis kanyon. Tumango si Ana Laura bilang pasasalamat at agad nagtrabaho. Walang pag-aalinlangan ang kanyang mga kamay. Bawat galaw ay sinadya, eksakto. Lumuhod siya sa tabi ng truck at sinimulang tanggalin ang access panel ng hydraulic system. 12 Allen screws ang nakakabit. Mabilis ang kanyang mga daliri. Niluluwagan ang mga ito sa tamang sequence at inilalagay ng maayos sa tela. Walang sayang na galaw, walang second guessing. Nakatayo si Manuel sa malapit, nakatupi ang mga braso, tahimik na nanonood, matigas ang panga niya, may bahagi sa kanya na gusto pa ring pumalpak siya para mapatunayan niyang tama siya. Ngunit may ibang bahagi, tahimik, nakabaon sa ilalim ng maraming taon ng sakit, ang nagsisimulang umasa. Nang mabuksan ang panel, nakita ni Ana Laura ang main proportional valve. Isang mabigat na metal cylinder, kasing laki ng 2 litrong bote ng soft drink, puno ng wiring at hoses. Maingat niyang tinanggal ito habang nagsasalita, hindi para magpasikat, kundi para magturo. Una, kailangan ninyong i-depressurize ang circuit ng buo. Kung hindi, delikado ang hydraulic fluid jet sa 350 bar. Ang ganitong pressure ay kayang humiwa ng laman. Dahan-dahan niyang binuksan ang relief valve. May matinis na hiss na lumabas. Kasunod ang makapal na amber liquid na tumulo. Naghintay siya ng tahimik. 3 minuto. Walang shortcut. Pagkatapos lamang mawala ang pressure, sa kanya tinanggal ang hoses. Patuloy pa rin ang pag-film ni Ignacio, ngunit wala na ang amusement sa mukha niya. Nakatuon na siya, halos namamangha. Alam niya eksakto ang ginagawa niya. Dinala ni Ana Laura ang mabigat na valve, halos 8 kilo, sa workbench. Maingat niya itong inilapag at kinuha ang laser thermometer. Ang prosesong ito, paliwanag niya, ay tinatawag na reverse thermal flushing. Ang contamination mula sa organic solvents ay bumubuo ng long-chain molecular bonds. Nagiging unstable ang bonds na ito kapag na-expose sa init na lampas 105 degrees Celsius. Binuksan niya ang heater at itinapat sa valve. Sa digital laser umakyat ang temperatura 35 degrees Celsius, 50, 70, 90. Ina-adjust ni Ana Laura ang distansya na parang surgeon. Perpektong balanse ang airflow. 110 degree, sabi niya. Yan ang sweet spot. Hahawakan natin ito ng 20 minuto para maabot ng init ang valve core. Tumupi ang braso ni Mauricio at sinubukang kontrahin siya. Masusunog ang part sa loob, masisira mo ang valve. Ngunit ang boses niya ay wala na ang dating kumpiyansa. Hindi man lang siya tinignan ni Ana Laura.
Hinding-hindi. Gumagamit ang Scania ng AISE-4G 40 alloy steel sa valves nila. Quenched ito sa 800 at 40 degrees habang ginagawa. Ang 110 degree ay walang deformation. Basic metallurgy lang yan. Walang nasagot si Mauricio. Tumingin siya kina Ignacio at Claudio. Ngayon ay hindi na sigurado. Lumipas ang 20 minuto sa katahimikan. Ang mga mekaniko sa buong yard ay nagsimulang magtipon, isang tahimik na crowd nakatitig sa workbench. May mga bulungan. Totoo ba ito? Yan ang sirang Scania, di ba? Ayusin niya talaga. Nakatayo si Tony sa unahan, pinapanood ang bawat hakbang. At sa bawat galaw, ang duda niya ay nagiging paghanga. Eksaktong matapos ang 20 minuto, pinatay ni Ana Laura ang heater. Isinuot niya ang thermal gloves, inangat ang valve at isinawsaw ito sa malaking timba ng bagong-bago. Sobrang lamig na hydraulic fluid. Biglang sumingaw ang singaw pataas. Parang kumukulo ang likido. Nagputukan ng bubbles habang bumagsak ang temperatura. Binilang niya ang 60 segundo. Walang stopwatch. Instinct lang. Pagkatapos, hinugot niya ito at sinubukan ang internal rotors. Umiikot sila, malinis, smooth, walang bara. Wala na ang crystallization. Oh, Diyos ko, bulong ni Tony. Gumana, totoo. Gumana talaga. Lumapit si Manuel, nakadilat ang mata sa hindi makapaniwala. Nakita niya mismo, pero hirap pa rin siyang tanggapin. Hindi nagdiwang si Ana Laura, nagpatuloy lang siya. Sumunod na valve. Isa pa, 5 valves lahat yung parehong proseso. Init, hintay, shock cooling. Halos 2 oras siyang nagtrabaho ng diretso. Walang reklamo. Walang sayang na enerhiya, relentless precision lang. Pagkatapos, tumayo siya at sinabi, "Ngayon, lilipat tayo sa telescopic hydraulic cylinders. Mas komplikado ito." Si Ana Laura at si Tony, kasama ang 2 mekaniko, ay tinanggal ang malalaking cylinders mula sa truck. Halos 2 metro ang haba, 20 sentimetro ang lapad, mahigit 45 kilo ang bigat. Mabigat, mahirap, delikado kung hindi coordinated. Dinala nila ang cylinders sa bench. Doon, dinisassemble ni Ana Laura ang mga ito. Maingat niyang hinugot ang sealing rings, ang mga bahagi na nagpapanatiling sealed at leak-free ang system. Itinaas niya ang isa at humarap sa crowd. "Tingnan ninyo ng mabuti," sabi niya. Tinutukoy sina Mauricio, Ignacio, Claudio at Manuel. "Napapansin ba ninyo kung gaano namamaga ang material? Hindi ito corrosion. Ito ay chemical swelling mula sa absorbed solvent, eksakto sa sinabi ko kanina." "Hindi ito chemical corrosion," sabi ni Ana Laura nang may kumpiyansa. "Ito ay solvent absorption." Itinaas niya ang sirang sealing ring para makita ng lahat. Ang ring na ito ay sumipsip ng molecules mula sa kontaminadong fluid at lumaki ng 3 hanggang 4 na millimeters, lampas sa orihinal nitong diameter. Direkta niya itong iniabot kay Mauricio Navarro. Sinuri niya ito nang may lumalaking kaba, pinisil ang goma sa pagitan ng mga daliri. Sinubukan ng elasticity, tiningnan ang surface ng mabuti. At sa bawat segundo, unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha. Walang bitak, walang brittle texture, walang discoloration. Hindi ito corrosion, eksakto ito sa sinabi niya, reversible swelling dahil sa solvent absorption. Ipinaliwanag ni Ana Laura malinaw at kalmado. Kung totoong chemical corrosion ito, makikita ninyo ang cracks, hardening, surface erosion at discoloration, karaniwang brown o black. Pero ito, flexible pa rin ang material, uniform ang surface. Diameter lang ang nagbago. Hindi ito failure, ito ay absorption at maaari itong ayusin. Para kay Mauricio, tumama ang realization na parang suntok sa sikmura. Naglabas siya ng 45,000 Brazilian Real Technical Report signed at sealed na nagsasabing hindi na maisasalba ang truck. At isang babaeng tagalinis ang nagpabulaan dito sa loob ng wala pang 3 oras. "Tony," tawag ni Ana Laura.
Kailangan ko ng Viton Chemical Resistant Sealing Rings. NBR FKM spec. Shore hardness 90. Internal diameter 84 millimeters. Meron ba tayo? Binuksan ni Tony ang inventory system ng workshop. Hindi eksakto ang model na iyan, sagot niya. Pero may natira kaming Caterpillar rings mula sa servicing ng 320 D-backhoes. Tingnan ko, hinugot niya ang isa, sinukat at tumango. 84 na milimetro, sakto. Perfect, ngumiti si Ana Laura. Mas maganda pa ang Caterpillar Viton rings kaysa Scanias para sa high chemical environments. Gagamitin natin ito. Sinimulan niyang ikabit ang mga ring. Pero hindi ito basta ipapasok lang. Precision work ito. Maingat siyang naglagay ng manipis na layer ng synthetic grease. Espesyal para sa hydraulic compatibility para maging smooth ang operasyon. Pagkatapos, tinorke niya ang bawat fastener sa eksaktong 45 Newton-meter gamit ang calibrated torque wrench. Kung kulang ang torque, maglilik ang seals, sabi niya habang nagtatrabaho. Kung sobra, mawawarp at maagang masisira. Precision ang lahat. Si Rolando Ocampo, ang investor na nangutya sa kanya kanina, tahimik na ngayon, ang mukha puno ng bagong emosyon. Respeto. Si Ernesto Pires ay yumuko kay Manuel at pabulong na nagsabi, "Saan mo siya nahanap?" Tahimik at mabigat ang boses ni Manuel. "Hindi ko siya nahanap, nandito lang siya palagi. Hindi ko lang siya nakita." Natapos ni Ana Laura ang pag-reassemble ng cylinders na may parehong ingat mula simula. Bawat piston, bawat seal, bawat bolt, nilinis, nilagyan ng grasa, double-checked. Siya at si Tony, kasama ang 2 assistant, ay ibinalik ang malalaking cylinders sa lugar. Bawat hose ay muling kinabit sa tamang order. Bawat bolt ay tinorke ayon sa spec. Ngayon, sabi niya, kailangan natin ng ISO VG 68 synthetic fluid. Ang original VG 46 ay mas manipis at madaling mag-crystallize sa init. Ang VG68 ay mas viscous, mas stable at mas resistant sa chemical damage. Dinala ni Tony ang 4 na 20 litrong containers ng Shell Telus S2VX68 top-tier fluid. Dahan-dahang pinuno ni Ana Laura ang reservoir, huminto sa eksaktong 120 litro. Halos 2 oras at 43 minuto na ang lumipas. Basang-basa sa pawis si Ana Laura. Lumuluwag na ang ponytail. Ang asul na uniforme niya ay may bahid ng grasa at hydraulic oil. Kumikinang ang mga braso niya sa fluid. Itim ang mga daliri, pero ang mga mata niya ay nagniningning sa linaw ng taong alam ang eksaktong ginawa niya. System reassembled, sabi niya. Ngayon, dahan-dahan kong i-pressurize para tingnan kung may leaks. Pagkatapos, full functional test. Umakyat siya sa cab, iniikot ang susi at inactivate ang hydraulic pump. Umungol ang engine, malakas, malinis, makapangyarihan. Nakatingin siya sa digital pressure gauge, 50 bar, 100, 150, 200. Huminto siya, pinatay, bumaba at sinuri ang bawat connection. Wala ni isang patak ng leak. Continuing, sabi niya, ni bumalik siya sa loob. Umakyat ulit ang pressure, 250 bares, 350, 320, 340. Thrice simti pitch desmit bari. Maximum operating pressure. Perfect ang kapit ng system. Tumibok ng malakas ang puso ni Manuel. Sa unang pagkakataon sa ilang linggo, tunay na pag-asa, hindi theory kundi buhay na ebidensya ang pumuno sa yard. Bumaba si Ana Laura, pinunasan ng noo gamit ang manggas at tumango. Functional test. Bumalik siya sa cab at sa isang smooth na galaw, inactivate ang hydraulic dump system. Isang malalim at makapangyarihang ugong ang umalingaw-ngaw. Unti-unting umangat ang telescopic cylinders. Ang napakalaking 30,000 litro tank ay nagsimulang tumaas. 20 degrees, 30, 45, si 10. Full lift,
Nakatayo ito roon, stable, tahimik. Walang yayanig, walang squeal, walang fault codes. Pagkatapos sa gentle reverse command, bumaba ito ng smooth, bumalik sa original position. Perpekto. Ganap na perpekto na sumabog ang yard sa saya. Pumalakpak ang mga mekaniko. May sigawan ng celebration. Palakpakan mula sa bawat sulok. May sumipol. 2 batang apprentice ang nagyakapan, tumatalon sa tuwa. Napaluha si Tony. Nakakita siya ng bagay na baka hindi na niya muling makita sa buong buhay niya. Bumaba si Ana Laura mula sa truck. Masakit ang katawan, ngunit lumilipad ang espiritu. Tumayo siya sa tabi ng makinang muling nabuhay. Hindi dahil sa team ng engineers, hindi dahil sa high-tech lab, kundi dahil sa isang babaeng nakaasul na cleaning uniform. Nakatayo si Manuel parang nagyelo, bahagyang nakabuka ang bibig, nahihirapang makahabol ang isip. Ang truck, opisyal na declared beyond saving, ay gumagana na ngayon ng mas mahusay pa kaysa dati at ginawa niya ito sa loob ng wala pang 3 oras. Si Rolando Ocampo ang unang nagsalita. Diyos ko, nagawa niya talaga. 3 team ang hindi nakapag-ayos nito. At siya, sa loob ng 3 oras. Lumapit si Tony kay Ana Laura ng dahan-dahan. Puno ng paghanga ang mga mata. Miss, 32 taon na akong nagtatrabaho sa trucks at hindi kailanman nakakita ng tulad ng ginawa mo. Hindi lang yun mechanical work. Sining yun. Humihingal si Ana Laura, ngumiti ng marahan. Training lang po iyon, Mr. Tony, military training. At ang pangangailangang manatili sa trabaho. Ngayon, si Manuel naman, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kanya. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa huli. Tiningnan niya ang truck, ang mga engineer, tahimik, maputla, at sa wakas, si Ana Laura. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lahat ng kanyang hindi nakita noon. Hindi lang ito tungkol sa naayos na sasakyan, ito ay tungkol sa pagkabulag niya, sa halaga na hindi niya napansin. Nang tumayo siya sa harap niya, iba na ang boses niya. Hindi commanding, hindi galit, tao lang. Miss Ana Laura, napilitan siyang lumunok 2 beses. Nanikip ang lalamunan. May utang akong paghingi ng tawad, hindi lang dahil nagduda ako sa skills mo, kundi dahil pinahiya kita sa harap ng lahat. Tinrato kita na parang ang halaga mo ay nakadepende sa title sa badge mo. Ibinaba niya ang tingin, naghahanap ng salita. Ito ay malupit. Ito ay hindi makatao. Dumating ka rito na may solusyon para iligtas ang buong kumpanya ko at tinrato kita na parang wala kang halaga. Ang mga luha na pinigil ni Ana Laura sa lahat ng insulto, pagdududa at bigat ng pagpapatunay. Sa wakas, bumagsak, ngunit hindi dahil sa sakit. Luha ito ng hustisya, luha ng dignidad na ibinabalik. I called you arrogant. Nagpatuloy si Manuel sa pagsasalita at bawat salita ay tila may kapalit na bahagi ng kanyang pride. Ngunit sinabi pa rin niya ang mga ito dahil kailangan nilang masabi. Inakusahan kita na wala kang sapat na talino para maintindihan ang mga komplikadong system. Tinakot kitang sisirain ko ang buong professional future mo sa rehiyong ito. At ang pinakamasama, hinusgahan kita dahil isa kang cleaning lady. Parang ang paggawa ng marangal na trabaho para suportahan ang pamilya mo ay kahiya-hiya. Samantalang sa totoo lang, isa itong tanda ng tapang at dignidad na hindi ko man lang nakilala. Tumingin si Ana Laura sa kanyang mga mata. At ang nakita niya ay hindi kapangyarihan, hindi ego, kundi isang lalaking sa wakas ay nakikita ang katotohanan. Isang lalaking hinaharap ang pinakapangit na bahagi ng sarili niya. Hindi ito palabas, totoo ito. Tinatanggap ko ang paghingi ng tawad mo, sir, mahinahon niyang sabi. Ngunit hindi pa tapos, si Manuel. Bigla siyang humarap sa 3 engineer, sina Mauricio, Ignacio, at Claudio na nakatayo sa gilid, hindi komportable at puno ng hiya. At kayo,
Tanong ni Manuel, mas matatag na ngayon ang boses. Sinisingil ninyo ako ng 45,000 reais para sa diagnosis na ganap na mali at nang may sumubok magpakita ng mas mabuting paraan, pinagtawanan ninyo siya. Pinahiya ninyo siya, nirecord ninyo siya, umaasang gagawin siyang biro. May sasabihin ba kayo ngayon? Unang lumapit si Mauricio Navarro, isang 56 na anyos na veterano ng industriya, isang lalaking sanay maging autoridad sa kahit anong silid. Hindi natural sa kanya ang umamin na mali siya. Ngunit ang nakita niya sa araw na yon ay winasak ang kanyang kasiguruhan. Miss Ana Laura, mahinahon niyang simula, may utang akong taus-pusong paghingi ng tawad. Tama ka, ang diagnosis namin ay mali. Dahan-dahan siyang nagsalita, parang hinihila ang bawat salita mula sa kailaliman. Nag-assume kami, batay sa karaniwang nangyayari sa ganitong kaso. Sinunod namin ang textbook, pero hindi kami huminto para isipin ang ibang posibilidad. Ang thermal flush procedure na ginawa mo, huminto siya umiling. Iyon ay napakatalino. Hindi ko pa nakitang ginawa yon ng ganon maliban sa military. Lumapit si Ignacio Hernandez, hawak pa rin ang cellphone. Ang parehong phone na ginamit niya noon para i-film siya. Ako rin ay may utang na paghingi ng tawad, sabi niya, hilaw ang boses. Hinusgahan kita batay sa uniforme mo, hindi sa talento mo, at nahihiya ako doon. Binuksan niya ang phone, pumunta sa video gallery at sa harap ng lahat. Binura niya ang footage. Wala na, hindi mo deserve ang panlilibak. Deserve mo ang respeto. At tunay akong nagsisisi na hindi ko iyon nakita agad. Si Claudio Santos, ang huli sa tatlo, ay lumapit. Sinabi kong manatili ka sa lugar mo, na ipinanganak ka para maglinis, hindi para mag-isip. Ang mga salitang iyon, napakasama. Lubos kong pinagsisisihan. May itinuro ka sa amin ngayon na walang degree ang makakapantay. Si Tony, ang veteranong maintenance supervisor na nakasaksi sa lahat, ay lumapit sa wakas, may tanong na matagal nang nasusunog sa dibdib niya. Miss, kailangan kong itanong, saan mo natutunan ang lahat ng ito? Dahil ang ginawa mo ngayon, hindi yan natututunan sa workshop manual. Pinunasan ni Ana Laura ang kanyang mga kamay sa tela. Nag-iwan ng itim na bakas ng grasa. Sa 5 Combat Engineering Battalion sa Curitiba, sabi niya, nagsilbi ako ng 5 taon sa active duty. Natapos ko ang Specialist Sergeant Training sa Armored Vehicle Maintenance. 3 advanced certifications sa High Pressure Hydraulic Systems. 1 2 buwang internship sa Armored Instruction Center sa Santa Maria. At sumali ako sa 4 na field operations sa Amazon. Operation Verde Brasil 2, Operation Samauma, Operation Amazon 4, Operation Guardians of the Biome. Tumingin siya sa Scania truck, ngayon nakatayo muli, malakas at buo. Sa mga mission na iyon, wala kaming parts, wala kaming fancy equipment. Minsan hanggang baywang kami sa putik sa 40 degree na init. Umuulan ng malakas at ang lamok ay parang kayang buhatin ka palayo. Kailangan naming mag-improvise, kailangang gumana. Tinuruan ako ng army ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ang imposible ay salita lamang ng mga taong masyadong maagang sumuko. Nararamdaman yon ni Manuel ng malalim, hindi lang paghanga, kundi hiya. Ang malulupit na salitang ibinato niya noon ay bumalik na parang echo. Kung napakagaling mo, bakit naglilinis ka ng sahig? Ngayon, naiintindihan niya kung gaano yon kalupit at gaano kadalas bulag ang mundo sa talento na hindi suot ang tamang uniforme. Itinuwid niya ang balikat. Ngayon may determinasyon sa kanyang boses. Miss Ana Laura, gusto kong ialok sa iyo ang isang bagay. Actually, hindi. Gusto kong humingi ng isang bagay. Pakiusap, maging technical director ka ng logistics para na. Lumaki ang mata ni Ana Laura sa hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Manuel.
Starting salary, 28,000 Brazilian real bawat buwan plus 3% ng annual profit ng kumpanya. Magkakaroon ka ng executive vehicle, ikaw ang pipili. Full premium health coverage para sa iyo at buong pamilya mo. Unlimited therapy coverage para kay Domingo sa kahit anong clinic na gusto mo. At complete autonomy para i-restructure ang buong maintenance department. Sa akin ka lang magre-report. Ikaw ang mag-hire ng gusto mo, ikaw ang mag-fire ng kailangan, at ikaw ang mamumuno sa paraan na nakikita mong tama. Ang katahimikan ay parang kuryente, 28,000 Brazilian real bawat buwan. Mula 1,800 Brazilian real hanggang 28,000 Brazilian real mula sa pag-survive, patungo sa pamumuhay ng may dignidad. Hindi agad nagsalita si Analura, nakatayo siyang parang nanaginip. Luha ang dumaloy sa kanyang mukha, dumadaan sa dumi, grasa at pagod. Hindi luha ng lungkot, luha ng tagumpay, luha ng hustisya. Tinatanggap ko, sir, sabi niya, nanginginig ang boses. Pero may isang kondisyon ako. Anuman, sagot ni Manuel ng walang pag-aalinlangan. Mag-hire kayo ng hindi bababa sa 3 ex-military professionals bawat taon, mariin niyang sabi. Bigyan ng priority ang mga tulad ko, mga taong nagsisimulang muli matapos maglingkod pero binabaliwala ng market. Ang Brazilian Army ang nagtuturo ng pinakamagagaling na technician sa bansang ito. Pero pagbalik namin sa civilian life, tinatrato kami na parang wala kaming alam. Gusto kong magbago iyon. Gusto kong magkaroon ng pagkakataon ang iba tulad ng pagkakataong binibigay mo sa akin ngayon. Ngumiti si Manuel. Isang tunay na ngiti, unang beses sa loob ng ilang linggo. Iyan ay hindi kondisyon, Ana Laura. Iyan ay bagay na dapat ko nang ginawa noon pa. Pangako ito, minimum 3 hires bawat taon. Opisyal na company policy. Sumabog ang palakpakan, una kay Tony. Sumunod ang ibang mekaniko, pagkatapos si Gabriel, ang operations manager, pati ang investors na sina Rolando at Ernesto ay pumalakpak ng may tunay na paghanga. At sa huli, pati sina Mauricio, Ignacio at Claudio ay pumalakpak. Hindi lang para sa technical brilliance niya, kundi para sa pagbabagong dala niya sa silid na iyon. Pagkatapos, humarap si Manuel kay Ignacio. Isa pang bagay, humarap si Manuel kay Ignacio nang may kalmadong autoridad. Ignacio, kanina hawak mo ang phone mo handang i-film ang pagkabigo ni Ana Laura, tama? Ibinaling ni Ignacio ang tingin pababa, puno ng hiya. Kung ganon, mag-film ka ngayon. Dahil ang sasabihin ko, gusto kong ma-record. Nag-atubili si Ignacio, ngunit binuksan niya ang kamera. Tumingin si Manuel diretso sa lens. Ako si Manuel Ferrer. Ako ang may-ari ng Logistics Paraná. At ngayong araw, natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon sa buong professional life ko. Huminga siya at nagsalita ng dahan-dahan mula sa puso. Hinusgahan ko ang isang empleyado batay sa uniforme na suot niya. Sa job title, sa badge niya, sa papel na akala kong ginagampanan niya sa kumpanyang ito. At dahil doon, muntik na akong gumawa ng pinakamahal na pagkakamali sa karir ko. Binaliwala ang isang napakalaking talento dahil lang hindi ito dumating sa anyong inaasahan ko. Itinuro niya si Ana Laura. Ana Laura Ocampo, ang bagong technical director namin, ang nagligtas sa kumpanyang ito ngayon. Hindi lang sa pag-ayos ng truck, kundi sa pagpapakita sa akin na ang dignidad, kakayahan at tunay na halaga ay walang kinalaman sa posisyon o diploma. Galing ito sa karakter, sa kaalaman, sa tapang na magsabi ng katotohanan kahit walang nakikinig. Tumingin siya sa kamera ng may lalim. Kung ikaw ay isang business owner, leader, manager, pakinggan mo ako. Ang pinakamatalinong talento sa kumpanya mo ay maaring wala sa boardroom. Maaring siya ang nagwawalis ng sahig, nagkakape para sa iba, nagfa-file ng papeles, at kung wala kang kababaang loob para mapansin sila, hindi ka lang unfair. Bulag ka. Bulag sa potensyal, bulag sa ginto na itinatapon mo sa basura.
pinatay ni Ignacio ang recording. Pwede ko ba itong i-post sa social media natin? Tumingin si Manuel sa kanya. Pwede ba? Ngumiti siya. Gusto kong gawin mo. Lumapit si Gabriel kay Ana Laura, kumikislap ang mga mata. Director, sabi niya, sinusubukan ang titulo na may ngiti. Welcome sa leadership team. Kung may kailangan ka, nandito ako. Si Rolando Ocampo, ang dating skeptical investor, ay humarap kay Manuel. Kung ina-hire mo siya nun pa, nakapag-save sana tayo ng 45,000 Brazilian real at 2 linggo ng stress. Siya ang pinakamagandang desisyon na nagawa mo. Nakatayo si Ana Laura sa tabi ng Scania R500. Ang truck na muntik nang maging scrap, ang makinang naging simbolo ng kanyang vindication. Tiningnan niya ito ng may pasasalamat. Hindi lang dahil sa kinakatawan nito, kundi dahil nalampasan niya ang lahat nang hindi nawawala ang dignidad, nang hindi sumusuko, nang hindi tinatanggap ang lugar na pilit nilang ikinulong sa kanya. Kailan ako magsisimula? Tanong niya kay Manuel. Ngumiti si Manuel ng mainit. Ngayon na, hubarin mo na ang asul na uniforme. Sumama ka sa akin sa 3rd floor. Naghihintay na ang opisina mo. 2 taon at kalahati pagkatapos. Ang kumpanyang muntik ng bumagsak ay ngayon isang national benchmark. At sa gitna ng transformasyong iyon, si Ana Laura Ocampo hindi na ang invisible cleaning lady, kundi ang pinakarespetadong technical director sa logistics industry. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lahat ng 87 trucks ay dumaan sa kompletong technical revolution. Nagpakilala siya ng preventive maintenance systems na inspirado ng military precision. Bumaba ang mechanical failure rates ng 76%. Nabawasan ng downtime ng 64%. Nakatipid ang kumpanya ng 3.7 milyong Brazilian reales sa emergency repair costs. Personal niyang sinanay ang buong maintenance team. Nag-launch siya ng internal program na tinawag na Excellence Without Limits, kung saan nakakuha ang employees ng advanced certifications na sagot ng kumpanya. Mga topics: electronic injection systems, ABS brakes, welding, diagnostics. Ang mga mekaniko ay naging elite professionals, tumaas ang antas ng buong industriya, at ang pangako niya, tinupad ni Manuel. 9 na ex-military professionals ang na-hire, 4 mechanics, 2 drivers na trained sa hazardous cargo, 2 logistics coordinators, 1 operational safety specialist. Lahat pinili ni Ana Laura, lahat dating tinanggihan ng job market. Ngayon, lahat ay umuunlad. Nanalo ang Logistics Paraná ng 4 na national awards para sa innovation at fleet management. Inimbitahan si Ana Laura magsalita sa top conferences. Sinanay niya ang engineers mula Scania, Volvo, Mercedes, ang DF. Ang babaeng minsang pinagtawanan, ngayon siya ang nagtuturo sa kanila. At ang personal niyang buhay, nagbago rin. Ang kapatid niyang si Domingo, ngayon 21, ay tumatanggap ng pinakamahusay na care. Malaki ang progreso niya, nakikipag-communicate, nakikilahok, lumalago. Ang mga magulang niya, ngayon 70, ay payapang namumuhay. Retired, safe, proud. Bumili si Ana Laura ng magandang bahay para sa kanila. May espesyal na kwarto para kay Domingo. Ligtas, kalmado, therapeutic, isang lugar kung saan maaari siyang maging sarili niya. Ngunit ang pinakamalalim na pagbabago ay nangyari kay Manuel Ferrer. Ang dating matigas na businessman, nahanap muli ang kanyang pagiging tao. Dahil kay Ana Laura, siya ay nagkaayos muli sa anak niyang si Monica. Natutong makinig, pinili ang humility, nagtayo ng mas dakilang bagay. Gumawa siya ng programang Competence Without Labels para hanapin at i-hire ang mga taong binabaliwala dahil sa background, edad o itsura. Sa loob ng 2 taon, nakahanap sila ng mga talento. Isang dating inmate, ngayon Best Traffic Coordinator. Isang binata mula sa favelas, nagreprogram ng digital routing system. Isang 50 taong gulang na transgender woman, top corporate negotiator.
nagbago ang kultura ng kumpanya. Bumaba ang employee turnover mula 34% hanggang 5%. Ang Logistics Paraná ay binoto bilang isa sa top 100 companies to work for in Brazil, 3 taon sunod-sunod. Isang maaraw na Lunes, naglalakad si Ana Laura sa modernized yard, LED lights, epoxy floors, high-end equipment. Sinanay niya si Teresa, 23, ex-military din, specialized sa aircraft systems. Magkatabi silang nagtatrabaho sa Mercedes-Benz Actros. Sa paligid nila, isang team ng 18 technicians, lalaki at babae, nagkakaisa. Iba't ibang edad, background, karanasan, pinag-uugnay ng layunin. Pinapanood sila ni Manuel mula sa malayo. Ngumiti siya, lumapit siya. Alam mo bang binago mo ang kumpanyang ito? Ngumiti si Ana Laura. Hindi, Mr. Manuel. Hindi ko ito binago. Tinulungan ko lang itong makita kung ano ang naroon na pala ang potensyal ng tao kapag binigyan sila ng tunay na pagkakataon. Tumango si Manuel. Naalala niya ang araw na iyon, ang arrogance, ang dismissal, ang malupit na certainty na siya ay cleaning lady lang. Huminga siya. Ana Laura, iniisip ko pa rin ang araw na iyon. At tuwing naaalala ko, nakakaramdam ako ng hiya, pero pati pasasalamat dahil binigyan mo ako ng pinakamakapangyarihang leksyon ng buhay ko. Ang halaga ng tao ay hindi kailanman nasa trabahong hawak niya o sa damit na suot niya, nasa kaalaman na dala niya, sa karakter na ipinapakita niya at sa tapang na gawin ang tama. Kahit walang naniniwala sa kanya, marahan ang sagot ni Ana Laura at itinuro mo sa akin na ang tao ay kayang magbago, na ang pag-amin sa pagkakamali at paggawa ng aksyon ay mas makapangyarihan kaysa magpanggap na wala kang nagawang mali. Ngumiti si Manuel, hindi ka na lang empleyado, isa kang taong lubos kong nirerespeto. Muling umandar palabas ng yard ang Scania R500. Ang truck na muntik nang mapunta sa scrapyard. Mula nang ayusin ni Ana Laura, nakatakbo na ito ng mahigit 230,000 kilometro, flawlessly. Tinawag na ito ng mga driver ngayon, the indestructible. Naging buhay na simbolo ito ng bagong kultura. Bagong pananaw, isang simpleng katotohanan ngayon ay bumubuo sa Logistics Paraná. Huwag kailanman maliitin ang kahit sino, huwag sumuko sa tila imposible, at laging pahalagahan ng tunay na talento kahit saan ito matagpuan. Dahil ang pinakamalaking brilliance, ang pinakabihirang lakas, ang pinaka-extraordinary na tao, madalas nakatago sa pinaka-hindi inaasahang lugar, naghihintay lamang ng pagkakataong magningning.